Pag-uusapan natin ito pong, balak po ng Quadcom sa pangunguna po nito ni Dan Fernandez 'no, nagpanukala po na balak nilang imbestigahan ang Intel Fund ng Pangulo ng Pilipinas kung ito po ba ay nagamit 'no, dito po sa war on drugs. Talagang ano po, alam po ninyo Dan Fernandez 'no, napakadelikado na ng mga gusto niyong gawin. Talagang gusto niyo ng expose sa madlang people kung papaano po ginagamit ng isang presidente yung kanyang Intel Fund 'no. Presidente na ng Pilipinas yung, gusto niyong babuyin 'no. Ah, Siguro hindi na po karapat-dapat 'yan 'no. Ito pong mga tao natin na may kinalaman po sa intelligence, 'pag inalaw niyo po 'yan, grabe grabe na po 'yan 'no. Lahat na ng sikreto po 'yan, eh. 'No, papaano po ginagamit ng pangulo ang kanyang intelligence fund, yan po ay isang sekreto ng isang pangulo na, dapat ibigay sa pangulo kasi pinakamataas pong pinuno ng pamahalaan. Ang, pagiging pangulo po ay, dapat nirerespeto 'no. Etong si Dan Fernandez, alam mo Dan Fernandez, ah, sige mamaya pa pag-uusapan din po natin eto po 'no. Nagpapasalamat po tayo dito sa mga mag-asawang Richard Gomez at Lucy Torres 'no, yung na-appreciate natin na sa kabila po ng, talagang all-out atake, all-out, pagtatanggol 'no ng gobyernong ito. Tignan po ninyo 'no, yung nagdaang gobyerno, Pangulong Duterte, all-out, war on drugs. Ito po all-out war for drug lords, drug, pushers para pagtanggol at all cost lahat po ng, karapatan ng mga drug lords, drug, pushers at, sa praktikal na sinabi ni Richard Gomez, non-existent po yang sinasabi niyong war on drugs na ano, bloodless war on drugs. Mas praktikal pa sa inyo si Richard Gomez. Naturingang artista po si Richard Gomez pero mas praktikal pa pong tumingin sa inyo. Kayo pong nasa, kayo pong pinamumunuan ng Quadcom na 'yan. Mas karapat-dapat pa po sa inyo si Richard Gomez kahit naturingang artista. Grabe 'no, kitang-kita po ng mga tao ngayon. Iimbestigahan niyo yung pangulo, yung intelligence fund, never pa pong may nag-imbestiga. Kahit po yung mga pinakamatatalino mga senador noong araw. Sabagay kaya nga po sila matatalino 'no, dahil alam po nila na hindi po basta iniimbestigahan yang mga intelligence fund 'no. Gra Intelligence fund ng Pangulo ng Pilipinas, iimbestigahan niyo kung ito po'y ginamit sa war on drugs. Natural ginamit 'yan, pero hindi dapat malaman ng taong bayan kung papaano ginagamit 'yan. 'Yan po ang isa sa mga pinakasekreto. Para saan? Para malaman niyo kung papaano ginagamit yung paano ginagamit laban sa mga drug lord. Dapat singilin na kayo ng mga mamamayang Pilipino, eh. Bakit ninyo pinagtatanggol, 'no, yung mga drug lord? Kayo Dan Fernandez, Wadcom, lahat kayo, bakit niyo pinagtatanggol yung mga drug lord? Yan ang question ng mga tao at siyempre, ah, lumaganap na naman po 'tong expose mas malinaw na po 'tong expose ngayon ni Ted Filon. Bakit wala pong na proyektong nagaganap ngayon dito, ha? Bakit po walang nagaganap na proyekto na mga malalaking project sa panahon ni Pangulong Marcos? Kasi yung mga pondo to assist etong mga foreign assisted project,
Nilipat po nila lahat sa unprogram funds. Yan po mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan para sa mga mamamayang biktima, no? Hindi po tayo para sa mga drug lord. Grabe na po 'to. Kitang-kita na kayo. Magkano ba? Quadcom. Ang tindi nyo. Yung mga taong pinasasama po ninyo. Pinasasama ninyo yung mga taong nagbuwis ng buhay, itinaya nila ang kanilang buhay para sa pakikibaka diyan sa mga droga na yan. Grabe. Grabe po kayo. May sisingilin po kayo ng mamamayan. Maniwala po kayo. Okay, live po tayo kaya lang, may pupuntahan lang po kami kaya kinakailangan kong mag-live kahit mga, 11 dapat tapos na tayo. Unahin na po natin yung sinasabi po nito ni Lucy Torres. Ang ganda ng mga punto ng mag-asawa. Sabi ng mag-asawa, hinggil po dito sa war on drugs, no? Ulitin ko lang po yung sinabi ni ano, ni ano, hindi po tatakbo po ng gobernador 'yan, alam ko ng Laguna, mga taga Laguna alam niyo na dapat gawin diyan. Okay, sa totoo lang po, hindi lang po si Dan Fernandez yung, si Dan Fernandez ba ang pinakautak niyan, kayo naman, maniwala naman kayo si Dan Fernandez ang utak niyang Quadcom na 'yan. Siyempre si Martin Romualdez 'yan, tsaka si Saldico. Okay, sa totoo lang po, maganda po ang war on drugs. Kaya po si Pangulong Duterte nagkamit po 'yan ng pinakamataas, huwag niyo pong baliktarin ngayon, 'no? Ginamit ba yung intelligence fund? Malamang. Sa war on drugs, malamang ginamit 'yan. Masama po ba? Masama na po ba ngayon? Pinasama niyo na kaagad? Isang presidente lang po, masama na ngayon. Ano po ang mabuti? Hayaan lang yung mga drogista, hayaan lang manalasa yung droga sa Pilipinas, 'yan ang mabuti. Katulad ngayon, meron po talaga tayong war on drugs? Tokis lang po 'yan. Ano sabi ni Richard Gomez? Imposible, sasabihin mo, sumuko na kayo na walang barilan. Wag na kayong magbenta ng droga, ng tokis lang. Putya, kahit siguro pinakabobong tao hindi maniniwala sa inyo na tinotokis nyo lang. Drug lord, pwede ba wag ka magbenta? Sige po, nagdadaan naman kami sa pakiusap Drug lord, wala na magbebenta ngayon Sige, mahal na Pangulo, opo. Hindi na po kami magbebenta. Ano gagawin nila? Paano sila kikita? Hindi ako makapaniwala na yung mga Pilipino mapapaniwala ninyo. Yan po ang malaking kalokohan. War on drugs na bloodless. Bloodless lang, totoo. Pero meron ba kayo nahuli sa bloodless na war on drugs? Meron ba drug lord ngayon? Kaya talagang ano lang no? Correct, pamparte-parte lang yung utak ng presidente. Ano sabi ni Richard Gomez? Imposible yan. Hindi mo masasabihan yung mga drug lord, wag na kayo magbenta. Salitaan. Huhulihin mo yan. Magkakaputukan. Real talk po yan. Ngayon, bidang-bida na, pati yung mga kasabwat. Okay, isa pa po. Maganda rin yung sinabi ng asawa, si Lucy Gomez. Kasi mayor siya ngayon Kahit na ano pa po, eto real talk to. Kahit na ano pa po ang gawin nila mga mayor sa baba na paglilinis ng kanilang lugar, kung malakas po yung protector sa taas, napaka-practical po nito mag-asawa na to. Madaling unawain. Kahit anong gawin ng mayor,
mag-conduct ng mga anti-drug campaign, manghuli yung mga pulis. Kung malakas po, nanggagaling po sa taas yung protector, wala pong magagawa yung mga mayor sa baba, yung mga barangay captain. Hindi kikilos yung mga barangay captain na yan. Lalo na ngayon, bloodless. Tatahimik na lang kami. Bubulag-bulagan na lang kami. Mamaya makapatay pa kami, masisi pa kami. 'Di ba? Kaya maganda po nung panahon ni Pangulong Duterte. Alam nila, may backup sila ng Pangulo ng Pilipinas. Ngayon, wala po talaga. Protector nasa taas. Takan-takan na po yung mga tao, Wadcom. Kung kayo po ay masyadong may tapauho, takan-taka po ang mga tao, bakit po ninyo pinagtatanggol ang mga drug lords? Drug lords po yung mga pinag-uusapang napatay. Bakit po kayo galit na napapatayan ng drug lords? Wadcom. Ang mga tao po nagtatanong. Nagtatanong ang mga tao. Tapos Intel Fund. Maski po noong pang, may nabasa ko rito, panahon pa ng Roman Empire. Panahon pa po ni Hesukristo, nauna pa po kay Hesukristo yung Roman Empire. Dahil si Poncio Pilato, bahagi yan ng Roman Empire. Meron ng intelligence fund, ginagamit nila yan sa pagpuksa ng mga kalaban. Intelligence fund po. Ay normal yan sa mga pinuno. Lalo na ng presidente ng Pilipinas, Dan Fernandez. May nakita ka bang presidente na walang intel fund? Hindi nyo pwedeng imbestigahan yan. Tanong, meron bang ugnayan yan? Ginamit ba sa tingin nyo yan sa war on drugs? Malamang. Masama ba yun? Hindi. Masama yan kung binulsa yan. Pero kung ginamit dyan sa war on drugs, hindi masama ang intel fund. Hanggang kailan ba yan? 2028? Kaya mga kapatid, talagang mangampanya kayo. Matataplaugan niya mga congressman na yan pag napagtatalo lahat yan. Lahat ng mga maaangas dyan, ipatalo natin. Kung kayo, mga kababayan niya mga yan. Kasi pag nanalo po yan, mas lalong mag-aangas yung mga yan. Yung mga quadcom na yan, pag nanalo po yan, mas lalo tayong aangasan ng mga yan. Ngayon lang po ako nakakita. Presidente. Pero nung presidente, purim-puri. Ano sinabi ni Bongo? Nagpapalakpakan kayo. Ngayon, minamasama na po yung sinabi ni Bongo na nakinabang sila. Nakinabang kayo dahil tumahimik yung mga lugar niyo. Nakinabang kayo lahat sa war on drugs. Automatic dito kay Llamas tsaka sa mga ignoranteng tao pag sinabing nakinabang yung nakawan eh. Hindi ba pwedeng nakinabang dahil yung lugar ninyo ay tahimik sa war on drugs? Nakinabang kayo? Yun ang ibig sabihin. Pero pagdating dito sa mga dilawan kakamping, ang nakinabang, kwalta, nakinabang, nakapagnakaw. Eh utak talaga mga magnanakaw eh. Yung sinabi ni Bongo na nagpapalakpakan kayo. May pera ba sa palakpak? Pukin. Na kayo'y nakinabang for 6 years. Nakinabang kayo dahil tahimik sa mga lugar nyo. Hindi ibig sabihin na nakinabang. Sabi ng mga dilawan, ipaliwanag mo yung Bongo, yung ibig sabihin mo na nakinabang. Putang nakinabang sa kanila, nakapagnakaw ng pera yung mga to. Ganyan talaga pag utak magnanakaw eh. Ay nakinabang, magkano nakinabang? Ang ibig sa kanila sabihin, hindi ba pwedeng nakinabang tayo sa war on drugs dahil tumahimik ang ating lugar? Hindi ba pakinabang ng mamamayan ang tawag doon?
Pero sa utak kasi ng mga magnanakaw, ang ibig sabihin ng pakinabang, kwalta, mga mukhang pera kayo. Paano mukhang pera ba talaga yan? Opo, ngayong araw na 'to transfer na naman 30 billion mula po sa PhilHealth papunta dito sa unprogrammed funds. Badong, paliwanag mo nga sa amin bakit may unprogrammed funds? Alam niyo po kasi unprogrammed funds, sa simula po ng nagba-budget sila, napupursi po ng mga nasa gobyerno, tataas ang ekonomiya natin, kikita na malaki ang Pilipinas. Aanhin natin ang pera, sobra-sobra. Kasi ikot ng ikot si BBM, 'yan. Papasok na yung mga foreign investors. Dahil yung mga inikutan ni BBM, eto na magpapasukan na 'yan. So, dadami pera ng Pilipinas. Hindi mo puwedeng gastusin yung pera ng hindi dumaan sa batas. Kaya merong tinatawag na unprogrammed funds. Walang pera, pero may programa. Ine-expect mo gaganda ekonomiya, natural. Kaya sila sahod na kaagad, nakanganga na kaagad eh. Hindi pa tumutulo. Wala pang ulan, nakanganga na sa ulan. Sahod na agad. Alam niyo yun po ang ibig sabihin ng program funds. Hindi pa kumikita gobyerno, may nakasahod na sila Martin para hindi na ayaw nila yung ano eh. Ayaw nila yung may pondo diyan na yung kaya nga tinawag na pondo, 'di ba? Meron mo ng pondo diyan, mapupunta doon halimbawa kumita ang Pilipinas. Puta, 'yan ibig sabihin kung kumita tsaka mapopondohan niya ang program funds na 'yan. Puta hindi na nga kumikita dahil wala namang pumapasok na foreign investors. Wala nagtatayo ng negosyo dito. 'Di ba nakakatawa? Mas mahirap parati sa atin yung Laos. Pangalan pa lang Laos na eh. Nag-speech yung pangulo do'n, iniimbitahan yung mga taga-Laos, sabi, "Mag-invest kayo." Naknang pupa hindi na marunong kumilala eh. Mas mahirap pa sa atin yung Laos eh. Kung may pera yang mga yan, invest nila sa Laos, bakit pa sila dadayo? Badong wala na ang boss mo. Ganun ba gusto? Nakakatuwa 'no? Ikaw ba gusto kumikita ka ba diyan? Si Lengs 300K. Ang ililis ng 15K. Yun lang po, biruin niyo yun. Paano? Nasaan yung mga pera? Kinukuha ni Recto. Hindi marurunong yung mga taga-PhilHealth, marami tayong pera. Taasan natin yung benepisyo. Mukha kayong pera lahat, mukha kayong ayuda. Gigil na gigil eh. Bigay ng ayuda, pero pag hindi kanila, halimbawa yung sa Zamboanga City, lumuhod pa eh. Tuwan-tuwa siguro yung niluhuran. Sige, kakalabanin mo si Dalipi. Kalabanin mo, congressman. Para pag nanalo ka, grabe. Walang nagagawa, di ba? Bakit? Meron pong budget sa national budget, yan. Sa national budget po, GA, meron pong nakatoka dito sa mga foreign assisted projects. Ibig sabihin, yung mga proyekto na dati ng proyekto ni Tatay Digong, itutuloy na lang. May pondo po nakalaan dyan. Sari-sari. Hindi natin alam kung anong nakatenga ngayon, di ba? MRT4. Yung pong hanggang Bulacan. Kung hindi po nagpandemya, tapos na yan eh. Minalas tayo nagpandemya. Yung sumunod na presidente, yung budget para dyan,
Kinuha na naman, dinala na naman nila Martin at ni Ko, dinala sa unprogrammed funds. Davao Public Transport Modernization Project, wala na po. Wala ng pondo, dinala sa unprogram. 30 billion ngayon ng PhilHealth, dinala sa unprogram. O, ayan na naman, napunta kay Michael Yang. Ipahuli nyo si Michael Yang. Michael Yang kayo na Michael Yang. Hindi po namin kaano-ano si Michael Yang. Akala nila pag nagsalita sila ng Michael Yang, oh, kawawa naman kayong DDS. DDS ba yan? DDS ba yan si Michael Yang? Hindi ko nga kilala yan eh. North-South Commuter Railway System, walang pondo. Dinala sa program. Cebu Bus Rapid Transit Project, walang pondo, dinala sa program. Nakita ko yan, yung Cebu Bus Project na yan. May mga ano na yan, ganun. Nagpunta ako sa Cebu. Wala ng pondo. Dinala sa program. Metro Manila Subway Project, putya, baka pati pa nga panghukay. PNR South Long Haul. Puta, pinatigil yung PNR ng 5 taon tapos hindi po pondohan. Dapat tinuloy nyo na lang. Dapat tinuloy nyo na lang. Yung operasyon. Pinatigil nyo yung operasyon ng PNR tapos wala pala kayong pondo. Nagtataka kayo ngayon, bakit wala? Lahat yan sa program. Puta, panay pa ang program. Tanggalin sa may PhilHealth, ang program, tanggalin. Tapos mangungutang sa World Bank. Tinanggalan nyo ng pondo yung PhilHealth, tapos mangungutang kayo para sa health system sa World Bank. Puta, napaka-abnormal talaga ng ano natin. Mukhang kwalta kayo lahat. Pare-pareho kayo mukhang pera. Benta ng ginto. Pinakamalaking binenta. Record holder tayo. Tayo po ang may pinakamaraming binentang ginto. Tindi, no? Yan pong ginto. Kaya po tayo bumibili ng ginto, no? Yan po hindi bumabagsak sa historically. Ang ginto po hindi bumabagsak. Pataas ng pataas ang value niyan. Habang tumatagal, tumataas ang value ng ginto. Wala na pong tutunguhan. Tapos ano ang achievement nila? Alam nyo kung ano achievement nitong administrasyon na to? Tumaas sila sa survey. Yung survey gawa ng Octo Arts Dancers. Hindi na reliable yung survey company. Hindi pa reliable yung survey. Yun lang po. Walang may pagmalaking nagawa. Tumaas sa survey. Na kayo. Hindi po namin pinagmamalaki nung panahon ni Tatay Digong. Ang dami po naming pinagmamalaki. Sobrang dami nga. Alam mo, sabi ni Tatay Digong, nung patapos yung kanyang termino, tinanong siya, ano po may pagmamalaki ninyo? Wala na ako may pagmalaki. Tumingin na lang kayo sa paligid. Ganun po kagrabe. No? Ganun po kadami ang nagawa ni Tatay Digong. Tumingin lang kayo sa paligid. Yan na yung ginawa ko. Hindi na kinakailangan ipagmalaki. Baka hindi maalala lahat ni Tatay Digong. Pero yung mga malalaki lang, war on drugs, war on criminality, natakot lahat ng kriminal. War on corruption, natakot ang mga korap. Bumaba po ang kriminalidad dahil ayon nga kay Abalos, 7. Ngayon na, sabi ni Abalos, 7. Ngayon na, 7 kada krimen ngayon na ay may kinalaman sa droga ngayon. Sabi ni Boss Toyo, bumalik po ang droga. Hindi ngayon, hindi ngayon. Noon pa yan. Ganyan po ang mga ngiwi. Wala tayong magagawa pag ngiwi-ngiwi kasi.
manggigigil na lang kayo, pero wala, eh, talagang ganyan ang buhay, 'di ba? Nakakapanggigil, wala tayong proyekto lahat, benta dito, benta Star City, benta yung pag-aari sa Makati, benta dun, naka-schedule na ibebenta next year. Yung mga ipa-privatize naka-schedule na. Pinakamaraming ibebenta, pinakamaraming ibebentang ginto, pinakamaraming ipa-privatize, lahat na ipa-privatize. Saan ka nakakita, no? Palpak na magtrabaho, prenemyuhan pa, imbes na tanggalin. 'Pag meron kang palpak na tauhan, tanggalin mo sa puwesto. Hindi, eh. Ay hindi niyo ba maayos yung operasyon ng airport? "Eh, hindi namin maayos, eh." Dati namang maayos yan, ah. Eh, iba noon, eh. Magaling magaling si Tugade, hindi naman ako magaling, eh. "Ah, hindi ka ba magaling? O sige, benta na lang natin." Puta nagkaporsyentuhan pa. Imbes na matanggal sa puwento nagkaporsyento. Binenta. Lahat ng palpak na patakbo ibebenta na lang. Anong gagawin nating mga mamamayang Pilipino? Manggigil na lang. Pero bumoto tayo sa 2015. Iboto natin lahat ng mga tao ni Rodrigo. Wag nating iboboto lahat ng tao nito kahit sabihin nila na ano kami, independent kami. Independent, nilagay pangalan mo dun. Pati kami binobola nyo. Pwede ba hindi mo alam nilagay ang pangalan? Yung nagsasalita po independent sila at hindi nila alam. Hindi nyo pala alam, eh. Tanggalin na rin namin kayo. Wag po natin sila iboto. Yung 12 na yan. Straight po natin yung mga tatay digong. Yan lang po ang bawi natin. Kasi po, ganito po mangyayari, ganito na kalakaran. Akala nila, hawak nila media, akala nila, napapaniwala natin yung tao. Tumataas si BBM sa survey na ginawa natin. Tumataas ang pro Marcos. Pero sa mga matitinong survey, nag-uunahan sila ni Martin Romualdez sa pagkakolelat. Real talk po, di ba? SWS tsaka Pulse Asia, yung survey company na dekada ng tinagal, nag-uunahan sila sa kolelat. Pero sa mga survey company na ngayon lang natin narinig, katulad ng No Limit Tangere, El Pilibistrismo, Basilio Sisa, survey. Ayan, mananalo sila dyan. Patawa, eh. Sasaluhin na lang ng kanilang media. Sinasalo na lang ng media nila lahat. Ngayon, ganito po mangyayari. Yun yung paniniwala nila. Laki siguro ng binabayad nila sa media. Tiba-tiba mga media ngayon. Laki siguro bayad dyan sa mga yan. No? Tapos nanalo sila. Ano pakiramdam na? Kita nyo na? Sabi na sa inyo, kahit na anong gawin natin, kahit na anong lustay, kahit na anong ayuda gawin natin, pagkuha ng pera ng PhilHealth, i-transfer natin, ibenta na natin ang lahat. Ibenta na natin ang lahat. I-privatize na natin ang lahat. Magkamal tayo lahat. Mananalo pa rin tayo dahil kontrolado natin ang media. At nanalo nga sila. Ano sa tingin nyo gagawin? Benta dito, kamal dito, ayuda dyan, pera, kwalta. Lamunin natin ang mga pera ng taong bayan. Naniniwala naman sila sa atin, eh. Uto-uto yung mga Pilipino, eh. Yun yung ibig ko sabihin. Kaya importante yung boto natin ngayon 2025 kasi pag nanalo tayo o nakapantay lang natin, 6-6, halimbawa 6-6 lang po ang lumabas,
Puta mag-iisip na yung mga magnanakaw na yan, tangina, bakit nanalo yung 6? Ibig sabihin ayaw sa'tin ng tao, lalo na kung lamang tayo, 7-5 o 8-4. Magbabago po yan, 'no, magbabaliktaran na yan. Pero kung pinanalo po natin sila dahil inuudyokan kayo, "Wag tayong mag-straight." "Oh, si Bongo iboboto mo ba yan? Artista yan." Nalito na. Si Philip Salvador, putya iboboto mo ba yan? Si Bato, nag-imbestiga yan, hindi tayo na-solve. Puta lahat ng ano pinulaan, eh. Yung mga taong hindi nang iwan kay Tatay Digong, ayaw pa ipaboto ng paborito ninyong vloggers. Eh, nakinig naman kayo. Nanalo lahat ng mga tao ni Marcos. Ano mangyayari? Oh, sabi sa inyo eh. Ang kailangan lang natin, media. Basta atin ang media kahit na anong gawin nyo. Walang magagawa yung mga trolls na yan, mga DDS na yan, walang epekto yan, walang nakikinig sa kanila. Oh, di ba? Ano sa tingin nyo gagawin nila? Titindihan pa nila, dadagdagan lang nila ang lagay sa mga taga-media. Doblehin natin. Di pala nagagalit sa atin yung tao. Basta kakampi natin ang media. Sige, lamon. Yung nagre-react ba sila na magkano yung 20 million? Isang oras na nilamon. Baka sa susunod yan, pag nanalo sila, hindi na 20 million yan. 100 million na, kalahating oras na lalamunin. 100 million na budget sa lalamunin dyan sa zona na yan. Pag hindi natin binoto yung mga kandidato ni Duterte. Bakit? Kasi puta kahit na anong gawin natin, ano tayo? Basta pakita lang natin masamang tao yan. Drug lord, may pinatay, puta usigi natin. Totoo yan, mananalo po sila. Pag nanalo po sila, tagumpay yan. Di ba? Nalinlang natin. Para ko nung nakinikinita pag nag-usap yung mga demonyo. May gawin po tayo, hindi po yung mga panawagan na walang katuturan. Mag-rally tayo, wag tayo. May panahon pong pagrarally, dami nga namin, 1,000. Sa tingin nyo ba, people power na 1,000? Manood tayo. Ay, manood tayo. Nabasa ko manood. Mag-ano po tayo. Tayo po ay bumoto, iboto natin yung mga Duterte. Kasi yung impact po nun, magbabago po yan eh. Hala, galit na sa atin yung mamamayan, bakit hindi tayo binoto? Real talk po yan. Madali magnakaw boss, basta ayudan sistema boss. Solid pa rin po ang Davao kay Tatay Digong. Hindi naman po Davao lang yung dapat natin tignan, buong Pilipinas po. Ang labanan po buong Pilipinas, kaya hindi po, alam po namin mananalo sa Davao yung mga Duterte. Pero ito po buong Pilipinas po na laban to. Iboto po natin lahat ng Duterte, hindi po yung Pandabaw lang. Yung buong Pilipinas na straight kasi po, pag pinalusot uli natin sila, ano po ang tendency niyan? Gagrabihan pa nila yan. Kasi sinasagad na tayo eh. Palabasin lang natin masasama ang Duterte. Mwah! 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 Palabasin natin masama ang Duterte. Ha? Gamitin natin ang media, gamitin natin ang mga ano na yan, yung mga investigasyon. Pasamain natin ang mga Duterte. Magkakamal tayo ng salapi. Kahit paggawin natin, kahit na wala nang gawin ng gobyerno, walang proyekto. Basta importante hawak natin ang media, basta importante nauuto natin kahit yung kalaban natin. Ha? May mga vlogger na kaya nating utuin.
DDS na, Duterte supporter na, iboboto pa tayo. Yan po ang masamang epekto ng pagboto nyo sa kanila. Pinakikita ko na po sa inyo. Dahil mukhang tanga tayong lahat, pagtatawanan tayo. Galit na galit kayo pag nakikita nyo, binabasto si Sara Duterte, binabasto si Tatay Digong. May kailangan tayong gawin, hindi po pwedeng magalit lang tayo. Yung iba pa sa atin, dadayain lang tayo, ay dadayain lang tayo, ay dadayain lang tayo. Panay dadayain lang tayo. Mga kapatid, pasensya na po kayo. Pagbibigyan ko naman, sa maganda kaming lugar ng Boracay. No? Sinisenyasan na ako ng may birthday kong anak na, Dad, ikaw ba talaga magbablog ka lang dito sa Boracay? Hindi ba tayo mamamasyal? Pero naka-live po tayo. Para sa inyong kalaman, katulad ito yung babasahin natin si Jude Ador sa Boat Straight, PRRD Slate, mga kabayan, tanggalin natin ang mga kurap. Hanggang dito na lang po, pasensya na. Magkita-kita ulit tayo mamayang gabi. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan. Isyong Panlipunan, Badong Aratilis po. Mabuhay ang mga Duterte. Mabuhay po. Mabuhay po ang mga mamamayang naniniwala at nagsusulong, no, ng mga anti-war ay ng mga pakikipaglaban. Tuloy-tuloy po natin yung mga pinaglalaban ni Tatay Digong laban sa droga. Tuloy po natin yung laban ni Tatay Digong laban sa korupsyon, no? Hanggang dito na lang. Kita-kits tayo mamaya. Badong Aratilis po. Paalam, bye-bye. Thank you very much. Baka akala nyo hindi tayo live, no? Basahin po natin tong huli, si Charmy Vlog. Enjoy po at happy birthday to your child. Maraming salamat.